I'm Filipino-Chinese. Of course, you're gonna ask me for Tikoy. Ito si Ansis, isang improv and stand-up comedian mula sa Taguig. Hindi lang siya sa basta-bastang nakakatawang skits na kilala, kundi dahil din sa pamamahagi niya ng kulturang Chinoy. I'm Filipino-Chinese. Of course, we have a hardware store. Duh. Noong 2018 niya pinasok ang mundo ng stand-up comedy at pagdating ng pandemya, kung saan marami ang tumangkilik sa social media bilang libangan, ay kanya namang ginamit ang online platform para magpasaya ng mas maraming tao. Ang content niya, pagkakatulad at pagkakaiba ng kulturang Pinoy at Chinese. Yung pag-balance ng comedy and education, natutunan ko to sa improv nung nag-start ako sa improv comedy. Ang sabi lagi sa amin ng teachers namin na yung nakakatawa is yung totoo, yung truthful. Sa Pilipinas ipinanganak at lumaki si Ansis. Kaya ang kanyang skits, hugot na rin mula sa kanyang karanasan pati ang kultura ng kanyang pamilya. Mula sa paano magandang batiin ang pamilyang Chinese o Pinoy, Babe, kuha ka na. Sa susunod, di na siya isasama sa Binondo. Bakit kumuha na siya kaagad? Dapat una ang pinakamatanda hanggang sa paano tumawad kapag bibili sa mga tindahan. para di sayang pera. Dapat simula tawad kalahati presyo. Kung presyo 1,000, tanong mo kung pwede 500. Aminado si Ansis. Duda siya noong una kung magkiklik ang kanyang skits. Kaya laking pasasalamat niya dahil sa pagiging bukas ng kanyang audiences. Especially with yung parang recent political climate about Filipinos and Chinese, parang masaya din ako na at least through my content, nakakapag-spread din ako ng awareness na Filipinos pa rin talaga, like Filipino pa rin ang mga Chinoy. May responsibilidad din kaakibat ang pagiging isang komedyante. Bukod sa dapat nakakatawa ang jokes, dapat pa rin maging sensitibo sa mga masiselang paksa. Kaya para sa mga gustong pasukin ang mundo ng comedy o content creating, Nakakatakot talaga siya to start, pero okay lang magkamali. Yung niche ko ngayon is yung personal truth ko. So I think kung mas naging kung yung niche mo or yung focus mo is something na alam mo yun, yung personal sa'yo and something na alam mo, then I think magandang start yun to create your content. tunay ngang makapangyarihan ang social media sa panahon ngayon. At para kay Ansis, dapat daw itong gamitin sa tama kahit sa pagpapatawa. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga skit ng Chinoy stand-up comedian na si Ansis C. Kasama si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, saan ba daw nakukuha ni Ansis ang kanyang mga material na ginagamit niya sa kanyang mga jokes? Purely sa ngayon, yung experiences Personal. niya, nasa paligid niya, Oo. sa pamilya niya, Oo. and kung ano man yung interaction na nakukuha niya mula sa Filipino community tsaka sa Chinese community. Kasi nga, best of both worlds itong si Ansis. Sabi niya, dito siya nakabase sa Pilipinas. Yes, Pops J. Valenzuela daw ang hometown niya, Oo. pero ngayon residing siya sa Taguig, primarily for work din. Yun. Gumagamit din siya ng Chinoy stereotypes sa kanyang jokes. Wala naman daw ba na-offend sa kanyang mga pagpapatawa? Kinabahan siya nung simula talaga, Oo. Pops J. Pero laking pasasalamat niya na very supportive lahat ng tao sa paligid niya, even yung parents niya. Oo. Kasi half Pinoy, half Chinese siya. Yung parents niya rin, Chinoy din. So yung full blood na Chinese siya Filipinos umiikot sa grandparents niya. So very open sila when it comes to conversing and expressing yung kultura ng Pilipino, ng Chinese, similarities, differences. Kaya masarap sa pakiramdam na i-share niya yun sa mas maraming tao. Ano ba ang pinagkakaabalahan ni Ansis maliban sa content creation, Marymon? May corporate works din siya, Okay. online, tsaka yung kumbaga based din siya sa ibang bansa pagdating Oo. sa corporate job niya. Tapos stand-up and improv comedian siya and content creator ngayon. So marami siyang, pinagkakaabalahan at present, Pops J. So racket niya yung pag sa stand-up comedian. Ano? Yes. Tsaka by professional rin, Pops J. Okay, kinabahan daw si Ansis dahil sa political climate. Okay, ano naman ang reaksyon ng pamilya niya nung naisipan niyang gumawa ng ganitong klase ng content sa pagiging Phil-Chinese? Actually nga, Pops J, yung mga kamag-anak niya rin daw ang nag-share sa kanya kung ano pa, yun yung napagkukuhanan niya ng inspirasyon. Ano pa yung pwede? Yes, tungkol doon sa hardware store daw nila. Paano ba magtawad pagka bibili ka sa mga tindahan. At paano rin din makikipag-converse or engage sa mga pamilyang Chinoy, Pilipino o Chinese. So, very supportive. And yun yung sinasabi niyang napakagandang bagay pwera sa political climate nga raw ngayon. At least set siya ng balance and humor on an educative note. Ang dami na palang followers nitong Yes. si Ansis C.
Meron siyang higit 100,000 followers sa TikTok at Facebook. Ano ang pinagkaiba ng kanyang content dun sa ibang dun sa sa stand-up comedy act niya? Pagka kasi stand-up or improv, usually din, kung ano yung nangyayari sa paligid, yung sa Oo. interaction niya sa Doon siya audience, pumupulot, kumukuha ng nakakatawa ng material. mga Pops, funny situations. Correct. So kapag ka doon naman sa online content siya, syempre minsan iisipin niya ngayon yung script, gagawin Oo. niya, ano yung magiging mapupukaw yung attention ng mga tao, attention span, tsaka curiosity, interest. Pati iba yung atake ng humor sa online eh. Pwera sa kapag kaharap mo yung audiences, Iba yung live kaya audience. mong pakiramdaman na okay, Oo. humor is here, humor is there. Pag online, kailangan mo rin maging metikuloso sa mga detalye. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Merrimon Reyes.